قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Lahat ng papuri, pasasalamat ay naukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang kanyang pagpapala, habag, kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta at sugo na si Propeta Muhammad, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya at sa lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Muli, welcome sa ating palatuntunan, Madrasa Alim nil Islam, paaralan, ituro mo sa akin ang Islam. At tayo ngayon ay nasa pang-anim na yugto o kabanata, episode ng ating palatuntunan sa ating subject na fiqh. At natalakay natin, alhamdulillah, sa nakaraang lecture natin ang patungkol sa pangatlong haligi ng Islam, na ito yung tinatawag natin na zaka o obligadong kawanggawa. At ngayon naman, ang ating tatalakayin ay ang pang-apat na haligi ng pananampalatayang Islam, walang iba kundi ang saum o pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. As-sawm, as-siyam, huwa ibadatun lillah bil imsaki 'anit ta'am wasyarab wa kulli ma yubtilu as-siyam min al-fajr ila ghurubi syams. Sinabi ng mga pantas sa Islam, ito yung kahulugan ng siyam o pag-aayuno. Ang pag-aayuno raw, ang pang-apat na haligi ng Islam, ito yung pagsamba sa Allah sa pamagitan ng imsak, pagpipigil. Pamagitan ng pagpigil sa pagkain at inumin at lahat ng nakasira sa pag-aayuno. Ibig sabihin, hindi lang pagkain at inumin, bagkus anumang mga bagay na nakasira sa pag-aayuno. At insyaallah, matatalakay natin yan. Kailan? Magmula ng bukang liwayway. Magmula ng bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Ang Muslim ay iiwas o magpipigil sa pagkain at inumin at sa lahat ng mga nakasira sa pag-aayuno. Ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang tungkulin sa mga Muslim ang pag-ayuno ng isang buwan sa loob ng isang taon. Hindi buwan-buwan obligadong mag-ayuno. Isang buwan lamang sa loob ng isang taon. At ito ay ang pinagpalang buwan ng Ramadan, ng siyang pang-anim na buwan sa kalendaryo ng Hijri. At ito ay kanyang itinalaga bilang ika-apat na haligi mula sa mga haligi ng Islam. Kung kaya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, ipinag-utos sa inyo, inobligado sa inyo ang pag-aayuno, tulad ng pagkaobliga sa mga nauna sa inyo. Alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alalaong baga ay magkaroon kayo ng tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal. At tulad ng sinabi natin, mga kapatid, na ang anumang bagay na ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may kahalagahan.
may pakinabang. Tulad lamang ng pag-aayuno na kung saan binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang hadith ang kahalagahan ng pag-aayuno. Ayon sa hadith na an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadith qudsi qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Na naiulat mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siya ay nagsabi ang sugo ng Allah, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sinabi ng Allah ang lahat ng gawain ng anak ni Adan ay para sa kanya. Ibig sabihin may nakalaan na gantimpala maliban sa pag-aayuno. Sapagkat ito ay para sa akin. At ako, sinabi ng Allah, mismo ang gagantimpala nito. Subhanallah, ibig sabihin, may nakalaan na espesyal na gantimpala sapagkat ang pag-aayuno ay hindi nahaluan ng pakitang tao. At ang pag-aayuno, wasiyamu junna, ang pag-aayuno ay pananggalang ng isang Muslim mula sa mga bagay na nagpapahina sa kaning pananampalataya, mula sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ang isang araw na pinag-ayunuhan ng isa sa inyo at hindi siya magsasalita ng mga masamang salita o makipagtalik sa asawa at hindi makapagtataas ng boses dahil sa galit, at kung sinumbatan siya ng isang tao o nakipag-away, ano ang sasabihin niya? Dapat niyang sabihin, inni saim. Ang ibig sabihin, ako ay isang taong nag-aayuno. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanumpa, sumpa sa kanya na ang buhay ni Muhammad ay nakasalalay sa kanyang kamay, tunay na ang hininga ng gagaling sa bibig ng nag-aayuno ay higit na mainam sa pananaw ng Allah sa kabilang buhay kaysa sa halimuyak. Subhanallah. Ito yung mga taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang nag-aayuno ay may dalawang kasiyahan. Ano ang kasiyahan na ibabahagi sa kanila, ibibigay sa kanila? Kapag siya ay nag-iftar, nag-almusal sa kanyang pag-aayuno, paglubog ng araw, siya ay nasisiyahan sa kanyang pag-almusal, sa kanyang breakfast, no? Pangalawa, at kapag nakaharap na niya ang kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, siyempre sa kabilang buhay, ito yung dalawang kasiyahan na ibibigay sa taong nag-aayuno. Siya ay natuwa dahil sa gantimpala na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang Panginoon, ang Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang pag-aayuno, mga kapatid, ay may pakinabang. Lahat ng inobliga sa isang Muslim, mayroong pakinabang. Tulad ng mga nabanggit natin sa mga naunang mga nakarang lecture na ang mga pagsamba na ito ay ta'atun lillah. Ito ay pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man ang sumunod sa kanyang Panginoon ay gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malaking gantimpala dito sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. At itong pag-ayuno na ito, tudarribul mu'min ala taqwa. Ito ay sinasanay niya ang mananampalataya sa taqwa. Ang taqwa, yung pagsisiyasat sa Allah at pagkatakot sa Kanya sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal. Ay sinabi ng mga pantas sa Islam na ang pag-aayuno na ito ay kabilang sa dakilang pagsamba. Dakilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lamang ang mga obligadong pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, kundi sa mga ibang araw na kung saan kaaya-aya ang pag-ayuno rito. Ito ay nagbibigay daan ng pagpapalapit ng isang Muslim sa kanyang Panginoon sa pamagitan ng kanyang pagtalikod sa kanyang mga kinahumalingan at pagpipigil sa kanyang mga
pagnanasa. Sapagkat sa taong nag-aayuno, hindi lamang pagkain at inumin ang kaniyang iiwasan, kundi anumang bagay na makakabawas sa kaniyang gantimpala. Mag-aayuno ang kaniyang dila, mag-aayuno ang kaniyang mata, mag-aayuno ang kaniyang katawan, lahat ng kaniyang katawan. Sapagkat ito ang kumpletong pag-aayuno na magkakaroon ng malaking gantimpala mula sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, tuallimu sabra wal ikhlas. Ito ay nagtuturo ng pagtitiis at katapatan. Siyempre, hindi tunay na mananampalataya ang taong walang sabr, walang pagtitiis, sapagkat ang pag-ayuno ay pag-iwas sa mga pagkain at inumin na kung saan nangangailangan ng sabr, nangangailangan ng pagtitiis. At ganun din, ikhlas, katapatan. Ang taong wala sa kanya ang dalisay na layunin, wala sa kanya ang ikhlas, wala sa kaniyang katapatan, maaaring kumain sa araw ng pag-ayuno sapagkat walang nakakita sa kanya maliban lamang ang Allah. Kung kaya kapag siya ay nakapagtiis, nandun na sa kanya ang katapatan, ang ikhlas, at doon makakamtan niya ang sinabi ng Allah na fa'innahu li, sapagkat ang pag-ayuno na ito ay para sa akin at ako mismo ang magbibigay sa kanya ng gantimpala. Ang pag-ayuno, mga kapatid, ay may mga nakasira rito. At kabilang dito ang pagkain o pag-inom. Pagkain, pag-inom. Pangalawa, mga katulad ng pagkain o pag-inom, tulad ng paninigarilyo, tulad ng injection na kung saan kapalit ng pagkain. Pangatlo, ang pagsusuka na sinasadya. Subalit yung pagsusuka na hindi sinasadya, hindi yan makakasira sa pag-aayuno. Pang-apat, ang pagpapakuha ng maraming dugo. Yung pagpapakuha ng maraming dugo, yan ay nakasira sa pag-aayuno. Kung maliit na dugo lamang tulad ng nasugatan, yun ay hindi nakasira sa pag-aayuno. Panglima, ang rigla o ang nifas, dugong lumalabas, dulot ng panganak sa mga kababaihan. Pang-anim ay ang paglabas ng punlay. Ito yung puting likado at alam natin yan na ito ay nakasira sa pag-aayuno. Pang-pito ay ang pakikipagtalik. Ang pakikipagtalik kahit walang lumabas ay yan ay nakasira sa pag-aayuno. Kailangan, mga kapatid, pag-aralan natin ang mga bagay na ito na kung saan kinakailangan sa bawat mananampalataya, lalaki o babae. Subalit may mga taong pinahintulutan sa Islam na itigil ang pag-aayuno, tulad ng mga taong may sakit, may karamdaman, maaaring lumala ang sakit kung ipagpapatuloy ang pag-ayuno. So sila ay exempted. Pangalawa, ang walang kakayahan sa pag-ayuno dahil sa katandaan at saka yung karamdaman na walang pag-asang gumaling. So sila ay exempted sa pag-ayuno. Subalit sila ay magbibigay ng pagkain o magpapakain sa bawat araw ng isang mahirap. Pangatlo, ang manlalakbay, ang tinatawag natin na musafir, hanggat hindi siya makauwi sa kanyang lugar, siya ay exempted sa pag-aayuno. Pangatlo, ang dinatnan ng dugo, at ito yung sa mga kababaihan kapag sila ay nirigla o kaya sila ay nanganak hanggang sa sila ay gumaling at babayaran nila ito sa ibang mga araw. Panglima, ang nagbubuntis at nagpapasuso. Kung siya ay nangangamba, natatakot na baka mapinsala ang kaniyang sarili o ang kaniyang anak sa kaniyang sinapupunan. So, pwede siyang tumigil sa pag-ayuno, tatapwat narapat nilang bayaran ng mga araw na kanilang ipinagpaliban. At pagkatapos ng Ramadan, pagkatapos ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, mayroong tinatawag na Zakatul Fitr. Itong Zakatul Fitr, ito yung kawang gawa pagkatapos ng Ramadan na inilalabas isang araw o 2 araw bago idaraos ang Salatul Eid, ang pagsasala
sa Eid pagkatapos ng Ramadan, katotohanang ipinag-utos ng Allah bilang tungkulin para sa sino mang nagtataglay ng labis mula sa kanyang mga pangailangan sa araw ng Eid at gabi nito tulad ng pagkain na kanyang ipamahagi sa sukat ng 3 kilo. Ayon sa mga pantas ng Islam, hanggang 3 kilo lamang mula sa pagkain ng mamamayan. Yung karaniwang pagkain nila sa isang bansa tulad ng bigas, trigo, tamar, o dito sa bansang Arab countries tulad ng mga dates. At ito ay babahagi sa mga dukha, mga mahihirap na mga Muslim upang wala nang nangailangan sa araw ng Eid. At inshallah, ang kabuuang detalye nito malalaman natin sa mga susunod na antas ng ating pag-aral dito sa Madrasa Alimnil Islam. Hanggang dito na lamang. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون